Mga kabady, panibagong upload, panibagong reaksyon tayo dito kay Kuya Marciano TV. At ginamit niya ay ang kanyang account sa YT na Marciano TV 2.0. So sana mga kabady masuportahan ninyo at alamin natin itong pag-i-interview niya sa tatlong kababayan nating solid kalingap at reaksyon na natin. Kaya mga kabady, huwag na natin patagalin. Kaya tara, let's go. Hi guys, good morning po. Siyempre sa lahat ng mga Team Kalingap. So, may mga kasama po tayo dito sa Singapore, no, magbibigay sa atin ng chismis. Hindi po, ng message. No, kasi bilang po sa mga part ng Chismoso talaga Kuya Marciano. Kalingap, gusto ko rin makilala nyo yung mga, hindi lang po mga reactor yan, of course yung mga supporter ng Team Kalingap dito sa Singapore. No? Isa na dyan si Ma'am Lea Olga. Ma'am Lea Olga, pakilala po muna kayo. Sino po kayo at ilang years na kayo dito sa Singapore? Ako po si Lea Olga Blacks, 37 years plus na sa Singapore. So, gano'n na kayo nag-follow sa Kalingap? Ilang years na kayo nag-follow sa Kalingap? And sino bang unang muna follow dito sa Kalingap? Ang napalo ko talaga si Kuya Bal hanggang ngayon. Tagal na, Facebook pa, wala pang YouTube. Matagal na yung Facebook? Alin doon yung ginagawa ni Kuya Bal na hindi niya makalimutan? Yung namimigay siya ng pagkain, kahit mawala na siya, wala na, magtitinda siya, wala na puhunan, wala pang kita. Oh, So, ano mga kabady nung may ads eh? Nag-ads pa. So, ito yung magandang ginagawa ni Kuya Marciano, no, na pag-i-interview sa mga solid na nakasuporta, parang ano na din eh, parang nagkakaroon siya ng survey. So, siguro pag nasa Pilipinas to si Kuya Marciano, iikot to sa Bicol at mag-survey to kung ano ba talaga yung nagiging background at ano ba talaga yung naging epekto ng kalingap sa community nila at sa lugar nila mga kabady. I mean, kaya napahanga ako dito ni Kuya Marciano sa ginawa niyang pag-interview sa ilang kababayan natin sa Singapore. di ba? Sobrang taga niya ng followers, ano? So, dito sa Singapore naman, until now, nagpa-follow kayo. So, paano kayo paraan na nagpa-follow sa Kalingap? Anong way? No, sa lahat ng ginagawa ni Kuya Bal, lahat ng kalingap. Basta part ng kalingap. Pinapanood nyo? Paano naman yung sa current issue? So gusto kasi malaman, ano yung masasabi mo dun sa mga issue na napag-uusapan ngayon sa social media, lalo sa community ng Kalingap? And ano yung issue dun na sa tingin mo na naging kumbaga concern ka? Alin dun? Pwede bang malaman? Yung mga nanggugulo ngayon, Yung mga nanggugulo, mga anti-Kalingap. oo, yung mga antay. So ano masasabi mo sa mga issue na nangyari ngayon? Yung ginagawa nila, kung inakala ng mga antay na tama sila, doon sila nagkakamali. Kung iniisip naman natin, alam natin na sumusuporta tayo kay Kuya Bal sa buong Kalingap, nakikita naman natin ang ginagawa lang nila, yung pagtulong. So, walang masama tumulong ng kusa. Kasi may mga sinasabi nga ni Kapesot na even mga anti-Kalingap dyan na dapat daw mag-vlog na walang camera. So ikaw ano sasabi mo doon? Wala namang problema kung hindi naman lahat din ng tinutulong ng Kalingap may camera eh. Yes, Oo, kasi tama. At hindi naman porke nagkakamera sila is minamasama na. Diyan ay kung saan, yan kasi yung ano nila eh, yan yung pinasok nila, yung social media. Pero yung pinasok nila dito ay yung pagtulong. So ano ba talaga yung pagkaibahan ng pagtulong ng walang kamera sa may kamera? Kasi ang Kalingap mga kabady, nakilala naman talaga natin dyan si Kuya Val na tumutulong na. At sinundan ni Kalingap Rab. So kaya ang daming nagsasabi at ginagawang issue na bakit tutulong na lang, bakit kailangan pang kamerahan yan. Natural, charity vlogger sila eh. Kung naging private sila na charity, hindi na kailangan yan videohan, pero charity vlogger sila at dito sila nagtatrabaho sa social media. At hindi sila nagtatrabaho dito para iasa lang sa mga sponsor ang lahat ng pangangailangan ng mga nangangailangan sa kanila. Take note mga kabady, hindi lahat ng mga natutulungan ng Kalingap ay binivideo nila. Hindi pa natin alam yung mga natutulungan nila behind the camera. So, sino sila para questionin na kailangan pang videohan sa pagtulong? So, none of your business na yan. So, kung yan yung ginagawa ng Kalingap at against kayo dyan, bakit hindi na lang din kayo tumulong na walang kamera? Kung yan yung gusto nyo, yan yung gusto ng Kalingap, iba yung gusto nyo, respetuhin nyo na lang sana. Instead na dito pa kayo magwala or andito pa kayo sa social media para ganyanin ninyo yung Kalingap na kung saan makikita naman natin yung Kalingap na nagbibideo naman sila, yan ay para makatulong. So which is, na mas marami naman yung mga natulungan ng Kalingap na natutuwa sila at grateful sila nang dahil sa pagbablog sa kanila ng Kalingap,
nakaahon sila sa hirap at napabago yung kanilang buhay sa kung anong meron sila noon. Kung napansin niyo mga kabady, no, sa ibang mga content ni Rob na nagsasabi yung mga beneficiary nila na nagme-message sila kay Kalingap Rob at gusto nilang magpa-video dahil walang-wala sila. Yan lang din yung kinakapitan nila sa hirap ng buhay, sa gutom na dinadanas nila, na magpa-vlog sila para magkaroon sila ng pagkakakitaan din na kung saan yan yung pwede nilang way na lang na magpa-vlog din sa kagustuhan din nila, hindi lang sa kagustuhan ng Kalingap, para makakatulong sa financial nilang problema. At malinaw naman yan sa kung ano yung hangarin ng Kalingap. Wala naman silang ibang nilalamangan eh. Di ba mga kabady, kung napansin nyo din yan, sadyang minamasama lang ng mga taong masasama ang ginagawang kabutihan ng Kalingap. O kasi ang nasasabi kasi nila, ang Kalingap tumutulong pag may camera lang. Pero ako naniniwala kasi ako may mga pagtulong ang Kalingap na wala din namang camera eh. Pero syempre sa charity vlogger, kailangan nila ng camera, di ba? Di ba pwedeng wala? Paano malalaman ng tao? Especially yung mga ibang sponsor, gusto nila makita nila. So, yun pa. Proof yun. Hindi naman pwede video lang na ano. Siyempre, kaya nga paano sila makakatulong, hindi din sila kikita. Malaking bagay din yun. Pandagdag sa mga iba pang tinutulungan nila. So sa mga pagtulong ng Kalingap, naniniwala ka naman talagang nakakatulong sila kasi sinasabi nila madalas na yung sponsor daw yung masigit na nakakatulong. Naniniwala ka ba doon? O ano masasabi sa mga ganung komento? Nakakatulong ang mga sponsors, pero hindi ibig sabihin, sa kanila lahat ng galing yun. Dahil kumikita din naman sina Kuya Van. May pera din naman sila. Minsan, Mismo, hindi porket may nag-sponsor na lahat yan ay galing sa sponsor, hindi mo masasabi yan. Kasi katulad niyan, yung mga sponsor, may mga pangangailangan din yan sila na kung saan uunahin din nila yun. Nagbibigay lang yung mga sponsor kapag may extra na yung pera na kung anong meron sila. Pero hindi ibig sabihin talaga mga kabady na dahil sa sponsor, nakakatulong yung Kalingap. Na which is, marami naman tayong napanood sa naging content ni Kalingap Rob na yung ibang pabahay nila walang sponsor at galing mismo yan sa kita nila sa YouTube dahil yan sa pagbablog nila. Imagine niyo, kung hindi ba nag-vlog si Kalingap Rob at si Kuya Val, magkakaroon kaya sila ng pondo para may maitulong sa kapwa nila? Tingnan mo, balansehin mo. I-analyze mo ang sitwasyon ng gobyerno sa ginagawa ng Kalingap. Yung gobyerno, tayo mismong mga Pilipino, tayo mismong mga mamamayan ng Pilipino, nagbabayad ng tax. Nakakabigay ba sila ng ganyang kalaking halaga sa tinutulong ng Kalingap na consistent? Kahit na ilang taon na kayo dyan na beneficiary nila, pag oras na kailangan nila ng tulong, isang message lang nila kay Kalingap Rob. Minsan may mga nagme-message dyan na hindi na kinakamerahan ni Kalingap Rob at ni Kuya Val na nagpapaabot sila ng tulong. saan nga, yung mga beneficiary nila walang sponsor. Sila lang. Sa kanilang bulsa lang nanggagaling. Kung hindi ka naman viral na beneficiary, Oo, wala diba? nang sponsor. Walang sponsor. So, saan kukunin yun? Sa hangin. Hindi, diba? Siyempre, sa bulsa ni Kuya Val. Oo, diba? So, ikaw, Ma'am Lea Olga, anong mabibigay mong advice sa mga anti-Kalingap na ngayon na pilit na sinisiraan yung Kalingap? So, bilang nandito ka sa Singapore, so ano yung mga mabibigay mong advice sa mga anti-Kalingap? At syempre, yung mga umaalis sa Kalingap, ano masasabi mo sa kanila? Na umaalis pero naninira. Okay? Pagkaya kasi may mga umaalis, tahimik lang. Meron nung umaalis pero naninira. Anong mabibigay mong payo sa kanila? Sa mga antay, nandyan na yan eh. Diyan sila masaya, yung manira. Sa mga umalis naman, sa Kalingap, meron naman dyan na, marami naman na hindi sumisira ng Kalingap. Okay? Hindi ko na babanggitin kung sino-sino, pero kilala ko, hindi nila sinisiraan si Kuya Val, hindi nila tinitira si Kuya Val. Maliban sa iba lang na, yung may sarili silang, hindi mo maintindihan kung ano pinaglalaban nila. Kasi nakilala rin lang naman nila si Kuya Val sa Sokmed. Okay? Mapa-sponsor ka o whatever. Pero yung mga ibang tao na umalis sa Kalingap, nagpaalam ng maayos, hindi na naninira kay Kuya Val. Saludo ako sa inyo. Suporta pa rin ako sa inyo. Wow, ganda. Okay? Sinabi. Yun lang po. Yun. So, ganda, no? Actually, maganda sinabi ni Ma'am Lea Olga. Pero dito naman natin, Ma'am Lea Olga, anong maipapayo mo naman sa mga, anong mabibigay mong advice, lalo sa mga supporters? Kasi talaga may mga supporters, galit na galit. Nakita mo naman, di ba? Nagko-comment, di natin maiiwasan. Syempre, galit na galit kasi nakasubaybay sila eh. At hindi naman tayo bulag na baliktarin yung mga tamang ginagawa ng Kalingap para i-divert natin sa mali para lang mapuna natin. So, talagang may mga tao talaga na hindi natin mapiplease at hindi natin sila mapipilit na gustuhin nila kung sino yung gustuhin natin. May mga kanya-kanya tayong direction eh. May mga kanya-kanya tayong saloobin. So, dito sa mga pro-Kalingap at supporter ng Kalingap, hindi natin sila masisisi kung bakit sila nagre-react din ng ganyan na galit. Kasi nga, kahit sino lang din naman, makakapagsabi na sana
dito sa lugar namin na hindi belong sa Bicol. Makakapagsabi na sana magkaroon din ng kalingap kagaya sa Bicol na kung saan nakakatulong din. At sana, isa din ako sa matulungan ng kalingap. Ang daming naghahangad na magkaroon ng kalingap sa lugar nila na malabo mangyayari. Na kung saan, na sana yung mga taga Bicol maging grateful at maging blessed sana na meron silang kalingap na kahit papaano, hindi na sila nahihirapan sa kung ano yung pangangailangan nila. Isang sabi lang nila sa kalingap, kung mabuti lang sila, andyan at andyan agad. At ang kalingap, ang ginagawang dahilan o ginagawang daan para makatulong sa mga kababayan nating hikaw sa buhay. Kung wala yung kalingap, hindi natin nakikita kung sino pa yung mga taong nagugutom at kung sino pa yung mga taong nangangailangan pa ng tulong talaga na tunay na lingap. So, paano na lang kaya yung mga kababayan natin sa Bicol na yan kung wala ang kalingap? Matutulungan kaya sila ng gobyerno? Malabo. Matutulungan sila, pero marami pang proseso. Ang dami pang lalakaring papeles, magbabayad ka pa, may marami ka pang kukunin ng mga papeles, may mga pa-xerox ka pa, makakuha ka ng tulong sa kanila. Kahit nga critical ka na, nasa loob ka ng hospital eh. Hindi ka nga agad-agad makalapit ng tulong. Diyan sa kalingap, one call away lang, isang message nyo lang, isang tawag nyo lang, agad-agad pupunta sila para rescue. Hindi lang rescue, kundi tulong, suporta, at financial pa. Galit na galit, nakita mo naman, di ba, nagko-comment, di natin maiwasan. Ano yung sa tingin mo na magandang i-advise sa kanila? Huwag po tayo magiging emotional sobra. Huwag maging keyboard warriors. Kasi hindi naman tayo yung tao na sinasabi nga nila, don't judge the book by its cover. Okay? Kasi yung iba kasi, mga keyboard warriors, magtatype kayo, babasahin nung nag-live. Ang matisira na naman si Kuya Bal. Hindi naman si Kuya Bal ang kalingap ang nagtatype. So, mga, lang yon, mga supporter lang ng ibang grupo or whatever. Kaya, wag natin lahatin. Wag natin gagatian, assume na ganun nga. Yun lang. Yes, tama yung sinabi ng isang kababayan natin sa Singapore, no? Sa mga keyboard warriors, sa mga nagsusuporta sa kalingap, kung ano man merong galit kayo or emotion kayo, alamin nyo din yung limitasyon nyo. Kasi isipin nyo din, nagtatanggol kayo sa kalingap, nakikipagbardagulan kayo sa mga anti-kalingap, ang balik dyan, dahil sa mga komento ninyo, kahit hindi si Kuya Val at si Kalingap Rob ang nagbitaw ng ganyang komento, yung balik is sa kanila. Yan nga ang sinasabi natin na dahan-dahan lang. Huwag natin biglain at alamin natin yung limitasyon natin pagdating sa mga binibitawan nating salita na which is, yan ay nagkakos din ng mas lalo pang ikakagulo batay sa kung mga ano naging komento ng mga pro-kalingap batay sa kung ano sa anti-kalingap. Kaya maging aware din kayong mga keyboard warriors kayo na taga-suporta ni Kuya Val at ni Kalingap Rob na isipin nyo din na yung balik dyan isa kalingap din at mas lalong umiinit. Dyan mas lalong umiinit yung tension mga kabady sa mga comments ng mga supporters ng pro-kalingap, sa supporters ng anti-kalingap, dyan mas lalong umiinit at mas lalong umaapoy yung issue. Kasi nga, yung iba, katulad yan, sa pro-kalingap at sa anti-kalingap, may mga issue silang pinapabitin. Nag-uumpisa sila sa usapin na ganyan, hindi naman tinutuloy, di ba? So yung mga anti-kalingap at pro-kalingap, ang daming haka-haka sa isip. Na which is, yung issue na yan, hindi naman involved yung tao na yun, pero yung mga haka-haka natin, may mga nadadrop name tayong pangalan na hindi naman siya yung punteriya doon sa kung anong merong issue. Kaya nagkakaroon na naman ng panibagong issue na kung saan umiinit or umaapoy lalo kung ano man yung naging issue na yun. Kaya sana sa anti-kalingap at pro-kalingap, yun lang din yung gusto ko ding masasabi, no? Kung ano man sana yung issue na yan, i-direct to the point nyo. Huwag na ninyong bitinin pa. At kung gusto nyo naman na hindi mag-drop name, huwag na ninyong i-open. Kung hindi nyo naman kayang panindigan, magpakatotoo kayo, magpakatao kayo. Kung may gusto kayong sabihin, may gusto kayong ibulgar na katotohanan na issue, direct to the point, pangalanan nyo yung tao para isahang usapan na lang. Hindi yung may alam kayo sa kay Juan, mapablind items pa kayo, mapablind issue pa kayo, na kung saan si Juan yung nandoon sa issue na yun, nadadamay pati si Pedro. So kung ayaw nyo naman pala ibulgar ang katotohanan at wala naman kayong hawak na patunay para sa katotohanan, huwag nyo na lang ilabas para magkaroon pa ng haka-haka at mas marami pang madadami na ibang tao na hindi naman talaga involved sa totoong issue. Assume na ganun nga. Yun lang. So, yun, thank you Ma'am Leo Olga. At ito nga, meron tayo dito guys, Kalingap BSM Cafe. Tapos meron tayong origin din. So, pinapromote natin yan. So, makakuha kayo niya, mag-message na kay Ate Edna. And then sa Singapore, pwede niyo pong i-message si Ate Lopio. Tapos meron pa siya, namigay pa siya dito ng BSM Kalingap Cafe, di ba? Then same time, meron tayong origin. So, message na si Ate Edna and Ate Lopez Roda. Kuha na kayo dyan, mga Team Kalingap, especially mga taga Singapore. No, and then Glue to White meron din. Basta message niyo po si Ate Lopez Roda.
So yun. So na matagal na rin po kayo sa Singapore, ano? For how many years you've been here in Singapore? More than 30 years. Wow, 30 years. So ano po kayo? Working kayo ngayon dito? Ano pong status nyo dito sa Singapore? Citizen actually ako dito. So Pinoy ang napasawa nyo o Singaporean? Singaporean. Okay. So, and ano po masasabi nyo sa mga nangyari ngayon sa Kalingap? Kasi di ba, okay na po matanong kayo tulad nung nangyari sa pamilya Patalera family, di ba? Tinulungan sila ng Kalingap and then umalis sila. So, pwede ba kayo magbigay ng opinion about doon? Ang masasabi ko lang, sana hindi dumating sa puntong nagkapatulpuhan pa. Kung may naging problema, sana inayos nagpunta sila at nagkusap-usap para hindi na-blow up yung problema at walang ibang taong mga nadamay. Kasi maraming tao ang nadamay, maraming na-disappoint, maraming di natuwa. Kasi alam naman natin na ang laki ng naitulong ng Kalingap. Oo, wala po dyan. So, do you think kung hindi nagpatulpo, mariresolve agad yung problema na to? Pwede, may possibility. Kasi wala namang problema hindi nare-resolve eh. Lahat ng problema. Yes, walang problema na hindi ma-resolve talaga mga kabady kung dinadaan sa magandang usapan. Kung nakipag-usap lang sana sila at nakipagharap lang sila sana formal kay Kuya Val nung time na bago magpatulpuhan, na pinupuntahan sila para ayusin yan, sana doon natapos na eh. 'Di ba? Hindi na sana aabot sa ganito. Wala namang hindi naman big deal yung pag-alis ni Viancy sa Kalingap kung hindi sa sana nagpatulpo. Kaso yan lang yung pinakamasakit dyan kasi tinapat pa mismo sa araw ng kasal ni Kakay at ni JJ. So, ang hirap niyan kalimutan mga kabady kahit ilang taon pa yung makalipas dyan. Hindi na mabubura yan. Every year, every celebration ng mag-asawa sa wedding anniversary nila, nakatatak na yan. History na yan ng Kalingap na kung saan hindi yan makakalimutan. So kung talagang grateful sila at talaga kung may respeto sila at kung talagang may utang na loob sila sa Kalingap, dapat man lang sana naisip nila na ipaliban sa kasal ng anak ni Kuya Val yung pagpapatulfo. Pero hindi eh. Yun yung target nila na para tumatak. Kaya mas pinag-usapan sila, mas lalong napainit kung ano yung sa sitwasyon nila ngayon. May solusyon kung nadadala sa magandang usapan. So, sa mga issue na nangyayari po ngayon, ano yung mga sa tingin mong na parang tumatatak po sa inyo? Na dapat na hindi naiwasan na sana, pero ayun nga kasi, nakita niyo naman, di ba, lalong marami nakisaw-saw, even mga reactor, lumawak na yung usapan. So, anong issue sa tingin niyo yung parang talagang nagiging concern sa inyo? Yung dapat kasi, pag may problema, siguro dapat pinag-uusapan. Hindi dinadala muna sa social media. Kasi dapat may mga issue lang na dapat nating sa social media. Pero yung mga issue na pwedeng pag-usapan ng tahimik, lalo na kung personal, dapat pag-usapan ng maayos. Kasi yun ang dapat. Oo nga eh. Kasi kung napag-usapan sana in private at tinadala sa social media, siguro naayos po talaga o naayos po talaga. So, kayo Ma'am Gladys, so, do you think ano yung mapapayo mo sa mga anti-Kalingap? And syempre, nakita niyo naman yung mga sagutan ng mga reactor. Sa mga sagutan ng reactor, anong masasabi niyo doon? Doon tayo sa tama. Huwag lang masyadong sigurong, pwede tayo mag-reaction pero yung sa tama. Kasi kung wala namang masama yung mga pagre-react, pero bilang reactor or bilang defender, maging aware din sa pwedeng mabitawang salita na kung saan na pwede pang mag-cause ng mas lalong ikagalit or ikalalim pa ng naging issue na to. So sana maging aware lahat ng mga reactors at mga defender both side. Yan din yung pinaka the best na gawin sana ng mga taong dumidepensa both side, no, na maging fair. At wag natin katulad niya na mainit yung usapin na yan at tayo bilang reactor yung emotion natin ganyan kasi mostly sa mga nakikita kong reactors lalo na sa mga antay, grabe eh. Sa dumarating sila sa mga below the belt na issue, dumarating sila sa masakit na salita na kung saan mas marami nang nadadamay, personal, na pati yung negosyo ng tao nadadamay pa. So, sana hindi na aabot sa ganong sitwasyon mga kabady. At dapat, kung talagang defender ka, at dapat reactor ka ng kung saan ka pumapanig, mapapro-Kalingap ka man or mapa-anti-Kalingap ka man, kung ano lang sana yung issue, doon lang sana mag-focus sa kung ano yung issue at kung ano yung usapin doon. Hindi yung mandamay pa kayo, laitin nyo pa yung pagkatao ng tao, balahurain nyo, mumurahin nyo. Kasi hindi naman iba sa atin mga kabady, yung ibang reactor dito na nakikita natin, sige, mura ng mura, kung ano-ano pa mga sinasabi nila, pati yung anak ni Kalingap Rab na mga minor pa, dinadamay na. So, wag nyo naman sana isali yung mga bata na hindi naman involved, lalo na at wala naman yun silang kaalam-alam eh. At yun nga, dahil nga sa mga ganyang usapin, hindi nyo din pa alam mga kabady, or yung iba alam na din na pati si Rabay at si Jackson ay nadadamay na din ni Kapeso sa kung ano yung galit niya at inggit niya sa Kalingap, kaya nadadamay yung bata. So,
iwasan sana natin na idamay kung sino yung mga nandyan pa sa ibaba ng tao kung kanino tayo galit. Kung galit kayo kay Kalinga Prab, kung galit kayo kay Kuya Val, doon kayo pumunteriya. Huwag na ninyong gamitin at huwag na ninyong idamay yung mga anak nila na hindi naman, wala naman silang kaalam-alam at wala pang kamuwang-muwang sa kung ano yung pangyayari na to. So, ito lang muna, hanggang dito lang muna mga kabady yung reaction natin. Hanggang part 1 tayo at follow up natin yung part 2 sa pagre-reaction at pagbibigay ng opinion dito sa naging hakbang ni Kuya Marciano na mag-interview doon sa mga kababayan natin sa Singapore na which is saludo ako sa ginawa ni Kuya Marciano. Napakaganda at kahit papaano yung mga tao na andyan sa likod ng camera na hindi sila nag-YouTube or nag-Facebook, naririnig din natin yung mga hinaing nila at yung mga kung ano man yung nagiging opinion nila sa pangyayari na to, kung ano ba sila? Ano tawag dito? Pabor ba sila sa nagawa or pabor ba sila sa pangyayari na to o hindi? So mga kabady, abangan yung part 2 nito at medyo napahaba na tayo. So abangan na lang yung part 2 sa next upload ko mga kabady. Mag-ingat kayong lahat. God bless at to God be the glory sa ating lahat.